Isipin natin ang isang ordinaryong pamilyang Pilipino sa Maynila. Tuwing sasapit ang kinsenas at katapusan, ang unang tanong sa mesa ay hindi tungkol sa geopolitics, kundi tungkol sa presyo ng bigas, kung magkano na ang krudo sa Petron at kung sasapat pa ba ang padala ni ate o kuya mula sa Dubai o California. Habang tayo ay nagbubudget para sa kuryente at tuition, sa kabilang panig ng mundo sa Beijing, isang kakaibang eksena ang nagaganap na may direktang kinalaman sa bulsa nating mga Pilipino. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang linawin na ang ating pag-uusapan ngayon ay base sa aking personal na pagsusuri at pagsasaliksik bilang isang observer ng global economy. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng mas malalim na perspektibo at hindi para magbigay ng opensa sa anumang bansa, gobyerno o grupo ng mga tao. Ito ay isang pagtatangka na intindihin ang masalimuot na galaw ng mga higante sa ating rehiyon. Nakita niyo ba ang balita nitong Mayo 2026? Si Donald Trump ay lumipad patungong Beijing pero hindi siya nag-iisa. Hindi lang mga security detail at diplomats ang kasama niya. Dala niya ang 17 pinakamalalaking CEO sa mundo, ang tinatawag nating mga economic bodyguards. Isipin niyo, kasama sa delegasyon sina Tim Cook ng Apple, Jensen Huang ng Nvidia, Elon Musk ng Tesla, Larry Fink ng BlackRock, pati na ang mga pinuno ng Boeing, Visa, Mastercard at Cargill. Bakit kailangan ni Trump ng ganitong karaming CEO sa harap ng China? Kung ang Amerika ay ang undisputed superpower, bakit hindi sapat ang kanilang mga aircraft carrier at missiles? Sa tingin ko, dito nagsisimula ang tunay na kwento na dapat nating intindihin. Sa modernong mundo, ang kapangyarihan ay wala na lang sa dulo ng baril. Ito ay nasa loob ng isang semiconductor chip, nasa credit card network, nasa aircraft orders, at nasa factory supply chain. Kung titingnan natin ng realistiko, ang pagdadala ng mga CEO na ito ay isang napakalakas na mensahe ng leverage. Ang mga kumpanyang ito ang may hawak sa utak at dugo ng pandaigdigang ekonomiya. Kapag kasama mo ang Apple at Nvidia, hawak mo ang teknolohiya. Kapag kasama mo ang BlackRock at Goldman Sachs, hawak mo ang kapital. Kapag kasama mo ang Boeing at Cargill, hawak mo ang transportasyon at pagkain. Ito ang mga pressure points na hindi kayang tapatan ng kahit anong diplomatikong speech. Sa mas praktikal na pananaw, ang US-China rivalry ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang mas malakas ang militar. Ito ay tungkol sa kung sino ang magkokontrol sa susunod na dekada ng artificial intelligence at global finance. Para sa isang Pilipino na nagtatrabaho sa call center sa Quezon City o isang pamilyang umaasa sa sari-sari store, baka isipin nyo na malayo ito sa inyo. Pero ang totoo, ang bawat desisyon ng mga CEO na ito ay nakakaapekto sa presyo ng inyong cellphone, sa bilis ng inyong internet at sa availability ng mga trabaho sa ating BPO sector. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, para itong isang malaking mall owner na bumibisita sa isang karibal na business district, pero dala niya ang lahat ng kanyang mga main tenants at supplier, ang mensahe niya sa kalaban ay simple: pwede tayong mag-away, pero tandaan mo, hawak ko ang mga tindahan at supply na kailangan mo para gumana ang iyong komunidad. Ito ang laro ng Amerika at China ngayon, isang laro ng dependency at leverage. Ang pangunahing punto rito ay ang pagbabago ng konsepto ng national power. Noong una, ang mga private corporations ay tinitingnan lang bilang mga negosyo na naghahanap ng tubo. Pero ngayon, sila ay naging extension na ng national interests. Kapag ang isang CEO ay pumirma ng deal sa China, hindi lang ito para sa kanyang kumpanya. Ito ay bahagi ng mas malaking chess game ng Washington. Ito ay isang estratehikong hakbang para ipakita na ang Amerika ay hindi pa tuluyang bumibitaw sa Chinese market, pero handa itong gamitin ang kanyang economic dominance bilang bargaining chip. Ang mekanismo nito ay simple pero malalim ang epekto. Ang isang diplomat ay pwedeng pumirma ng joint statement na puno ng magagandang salita, pero ang isang CEO ang may kapangyarihang magbukas ng factory o maglipat ng supply chain. Sila ang pwedeng magdesisyon kung saan dadalhin ang bilyon-bilyong dolyar na investment. Sa madaling salita,
Ang mga CEO na ito ang may hawak sa aktual na economic switch na kayang magpalamig o magpainit sa relasyon ng dalawang bansa. Isipin niyo ang signaling na ginagawa nito. Kapag nakita ng Beijing na ang pinakamalalaking American firms ay kasama mismo ng presidente, ipinapakita nito na ang business community ay hindi pa tuluyang sumusuko sa China. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ito sa mga American voters na si Trump ay gumagawa ng paraan para sa mga deals at jobs. Parang isang jeepney driver na kahit galit sa taas ng presyo ng diesel, kailangan pa rin makipag-usap ng maayos sa gasoline station dahil doon nakasalalay ang kanyang biyahe. Pero may malaking limitasyon ang ganitong eksena. Hindi dahil may mga CEO sa delegasyon ay mawawala na ang matinding tensyon. Tingnan natin ang kaso ng Nvidia. Si Jensen Huang ay nasa isang napakahirap na posisyon. Ang kanyang mga AI chips ang pinaka-advance sa mundo at gustong-gusto itong makuha ng China, pero ang gobyerno ng Amerika ay naglalagay ng mahigpit na export restrictions dahil ayaw nilang magamit ang mga chips na ito sa pagpapalakas ng militar ng China. Ito ang core contradiction ng modernong panahon. Gusto ng mga kumpanya ang kita mula sa dambuhalang market ng China, pero kailangan nilang sumunod sa national security rules ng Amerika. Ayon sa mga ulat, si Jensen Huang ay umaasa na ang Trump Times e-engagement ay magbubukas ng pinto para sa mas maayos na access sa China kahit na alam nating napakahirap nito dahil sa mga restrictions sa advanced chips tulad ng H200. Ang Nvidia ay parang isang tindera ng mamahaling gadget na bawal magbenta sa kabilang kanto kahit na doon ang pinakamaraming gustong bumili. Ang epekto nito sa ating mga Pilipino ay hindi agad halata, pero totoo ito. Kapag nagkaroon ng gulo sa usapin ng chips, tumataas ang presyo ng electronics sa buong mundo. Ang laptop na kailangan ng anak mo para sa school o ang server na ginagamit ng kumpanyang pinapasukan mo sa BPO ay lahat apektado ng presyo ng mga chips na ito. Kapag gumalaw ang US-China business climate, ramdam natin ang alon hanggang dito sa ating mga isla. Tingnan naman natin ang Apple. Si Tim Cook ay matagal nang nakadepende sa China para sa manufacturing ng iPhones. Pero ngayon, dahil sa geopolitical risk, dahan-dahan silang naghahanap ng alternatibo. Sinasabi natin na ito ang pagkakataon ng Pilipinas. Pero kailangan nating maging tapat sa ating sarili. Sapat ba ang ating infrastruktura? Mura ba ang ating kuryente? O baka naman sa Vietnam at India lang mapupunta ang mga trabahong ito habang tayo ay nanonood lang sa gilid. Ang laban ngayon ay hindi na lang tungkol sa taripa o buwis sa mga imported na produkto. Ang sentro ng laban ay ang kontrol sa utak ng ekonomiya. AI, cloud infrastructure, aviation, digital payments, at finance. Hindi na ito simpleng tanong kung saan gagawin ang murang sapatos o laruan. Ang tanong na ay kung sino ang magdedesenyo ng software na magpapatakbo sa ating mga bahay, kumpanya at gobyerno sa susunod na 20 anyos. Ang mekanismo rito ay kritikal. Kung ang China ay makakakuha ng advanced chips, mas mabilis silang makakagawa ng AI systems na pwedeng gamitin sa manufacturing at defense. Kung pipigilan naman ito ng Amerika, babagal ang China. Pero mawawalan din ng malaking bilyon-bilyong kita ang mga American companies. Ang resulta ay hindi isang malinis na hiwalayan kundi isang selective choking. Pinapayagan ang ilang negosyo pero ang mga pinakaimportanteng teknolohiya ay mahigpit na binabantayan. Ang lakas ng Amerika ay nasa kanilang capital markets at global currency system. Hanggat ang dolyar ang ginagamit sa world trade, at hanggat ang mga kumpanya tulad ng Visa at Mastercard ang nagpapatakbo ng digital payments, may malaking alas ang Washington. Kaya kasama sa trip na ito ang mga boss ng finance at payments. Gusto nilang matiyak na kahit anong mangyari, ang mga railways ng pera sa mundo ay mananatili sa kanilang kontrol. Para sa atin sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil ang ating digital economy ay nakatali sa global tech infrastructure. Kapag nagmahal ang cloud services o AI tools dahil sa trade tensions, tataas ang operating cost ng ating mga kumpanya. Kapag nagkaroon ng disruption sa maritime routes sa South China Sea dahil sa tensyon, tataas ang insurance ng mga barko at ang dulo nito ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating mga palengke at supermarket.
Sa kabilang banda, kailangan din nating itanong, bakit pumapayag ang China sa ganitong eksena? Hindi lang si Trump ang may kailangan sa summit na ito. Kailangan din ng Beijing na ipakita sa mundo na business as usual pa rin sila sa gitna ng kanilang mga problema sa housing market, unemployment sa kabataan at pagbagal ng ekonomiya. Ang imahe ng mga top American CEO sa Beijing ay parang isang malaking patalastas na nagsasabing ligtas pa ring mag-invest sa China. Ayon sa mga ulat, sinabihan ni Xi Jinping ang mga CEOs na ang China ay magbubukas ng mas malawak. Ito ay isang laro ng confidence economics. Kapag naniwala ang mga investors na stable ang China, papasok ang pera. Pero kapag takot sila sa pabago-bagong regulasyon o sa panganib ng gyera, maghahanap sila ng ibang lugar na mapagtataguan ng kanilang kapital. Dito pumapasok ang mga bansa sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas. Ang lakas ng China ay ang lalim ng kanilang manufacturing ecosystem. Hindi madaling gayahin ang kanilang network ng mga ports, skilled workers at suppliers na magkakatabi lang. Kahit na gustong umalis ng ilang kumpanya, napakamahal at napakahirap nitong gawin ng mabilis. Ang China ay hindi lang isang factory. Ito ay isang buong sistema na binuo sa loob ng 4 na dekada. Kaya kahit anong tough talk ng mga politiko, ang mga CEO ay kailangang maging praktikal dahil doon pa rin ang bulk ng kanilang produksyon. Gayunpaman, may malaking problema sa tiwala o trust problem. Kahit gaano kaganda ang market, kung hindi ka sigurado kung biglang babaguhin ng gobyerno ang batas o kung kukunin ang iyong data, magdadalawang isip ka. Ang mga negosyo ay mahilig sa kita, pero mas takot sila sa uncertainty. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat galaw sa summit na ito ay binabantayan ng mga legal departments at risk analysts sa buong mundo. Sa pananaw ng Pilipinas, ang ganitong China plus one strategy ng mga kumpanya ay isang gintong pagkakataon. Pero gaya ng lagi nating sinasabi, hindi ito automatic. Kung ang kuryente natin ang isa sa pinakamahal sa Asia at kung ang ating mga ports ay laging decongested, bakit pipiliin ng isang tech giant ang Pilipinas kaysa sa Vietnam? Kailangan nating ayusin ang sariling bakuran bago tayo umasa na may lilipat sa ating tindahan. Bukod sa negosyo, huwag nating kakalimutan ang aspeto ng domestic politics ni Trump. Ang biyaheng ito ay isang napakalaking marketing tool para sa kanyang mga voters. Ipinapakita niya na kaya niyang makipag-deal sa mga pinuno ng ibang bansa at kaya niyang paamuhin ang mga malalaking korporasyon para sa interes ng Amerika. Ang bawat photo op kasama ang mga CEO ng Boeing o Cargill ay ginagamit para sabihing nagdadala ako ng trabaho at benta para sa mga magsasaka at manggagawang Amerikano. Ang mga kumpanyang tulad ng Cargill ay paalala na ang usapin ng pagkain o food security ay bahagi rin ng geopolitics. Ang Pilipinas ay malakas mag-import ng ilang produkto tulad ng trigo at feeds para sa ating mga manok at baboy. Kapag nagkaroon ng malaking deal ang Amerika at China sa agriculture, pwedeng magbago ang supply at presyo sa world market. At dahil tayo ay net importer, kahit anong pitik sa presyo doon, ramdam natin ang sakit sa presyo ng karne at tinapay dito sa atin. Isipin nyo ang epekto sa ating mga OFW. Kapag ang global economy ay unstable dahil sa bangga ng dalawang higante, apektado ang demand para sa ating mga manggagawa sa ibang bansa. Kapag bumagal ang manufacturing o shipping, baka mas kakaunting seaman o factory worker ang kailanganin. Ang padala ng ating mga kababayan ay ang shock absorber ng ating ekonomiya. Pero kung ang presyo naman ng bilihin sa loob ng bansa ay patuloy na tumataas dahil sa global supply shocks, para tayong nagsasali ng tubig sa butas na timba. Kaya kapag nakikita natin ang mga headline tungkol sa Beijing Summit, huwag nating isiping malayo ito sa atin. Ito ay tungkol sa presyo ng gasolina na ikinakarga sa jeepney. Ito ay tungkol sa pamasahe na binabayaran ng estudyante. Ito ay tungkol sa kung magkano ang matitira sa sweldo ng isang ama pagkatapos bumili ng bigas at ulam. Ang geopolitics ay hindi lang usapan ng mga matatanda sa mamahaling hotel. Ito ay ang araw-araw nating pakikibaka para mabuhay ng disente. Sa tingin ko, mahalagang pag-usapan natin ang papel ng mga higante sa finance at payments gaya ng Visa, Mastercard, BlackRock at Goldman Sachs na kasama sa delegasyong ito. Bakit sila nandoon? Simple lang.
Ang digital payment network at ang daloy ng kapital ang nagsisilbing dugo ng pandaigdigang komersyo. Kung ikaw ay isang OFW sa Hong Kong o Singapore o isang freelancer sa Davao na tumatanggap ng bayad mula sa clients sa abroad, alam mo kung gaano kaimportante ang maayos na payment rails. Kapag ang Visa at Mastercard ay nagkakaroon ng mas malawak na access sa China, hindi lang ito tungkol sa mga credit card. Ito ay tungkol sa kung sino ang may hawak sa data ng bilyon-bilyong transaksyon at kung anong sistema ang susundin ng mundo. Kung titingnan natin ng realistiko, ang pakikipagnegosasyon ni Trump kasama ang mga CEO na ito ay isang paraan para matiyak na ang dolyar at ang American financial standards ay mananatiling dominanteng puwersa kahit sa loob mismo ng teritoryo ng kanilang pinakamalaking karibal. Para sa atin sa Pilipinas, ang katatagan ng global financial system ay direktang nakatali sa halaga ng ating piso at sa bilis ng ating mga remittances. Kapag may tensyon sa pagitan ng US at China sa usapin ng finance, nagiging volatile ang merkado at madalas ay ang mga umuusbong na ekonomiya tulad natin ang unang tinatamaan ng paghina ng currency. Sa mas practical na pananaw, ang bawat sentimong nawawala sa palitan ng dolyar sa piso ay bawas na pambili ng gatas o pambayad ng kuryente para sa pamilyang Pilipino. Isama na rin natin ang Cargill sa usapan, ang higante sa agribusiness na kasama rin sa biyaheng ito. Marami sa atin ang hindi nakakakilala sa Cargill, pero malamang ay nakain nyo na ang kanilang produkto sa anyo ng karneng manok, baboy o mga sangkap sa tinapay na binibili nyo sa bakery. Sila ang kumokontrol sa malaking bahagi ng global food supply chain. Ang presensya nila sa Beijing ay nagpapaalala sa atin na ang food security ay hindi lang usapin ng pagsasaka, kundi usapin ng diplomasya at geopolitics. Ang Pilipinas ay lubos na dumedepende sa mga imports para sa ating mga feeds at ilang pangunahing bilihin. Kapag nagkaroon ng malaking deal ang Amerika at China tungkol sa supply ng toyo, soybeans o mais, may ripple effect ito sa presyo ng manok sa ating mga palengke. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ang usapan sa Beijing ay pwedeng maging dahilan kung bakit biglang nagtaas ng singil ang paborito mong karinderya o kung bakit naging mas mahal ang isang bucket ng fried chicken para sa selebrasyon ng pamilya. Sa madaling salita, ang mga CEO na ito ay hindi lang mga negosyante. Sila ang mga gatekeepers ng mga pangangailangan natin. Ang pagdadala sa kanila ni Trump ay isang paraan para sabihin sa China na ang Amerika ay may kakayahang kontrolin ang daloy ng pagkain, pera at teknolohiya na kailangan din ng mga inchik para sa kanilang sariling stability. Ito ang tunay na leverage, hindi lang military hardware, kundi ang kontrol sa mga bagay na hindi pwedeng mabuhay ang isang bansa nang wala sila. Ngayon, dumako tayo sa usapin ng teknolohiya at AI, kung saan ang Nvidia, Apple at Tesla ang mga bida. Alam nating lahat na ang Pilipinas ay ang BPO capital ng mundo. Libo-libo sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa mga call center sa Eastwood, BGC at Cebu. Ang mabilis na pagunlad ng artificial intelligence ay isang double-edged sword para sa atin. Sa isang banda, pwede itong magpabilis ng trabaho. Sa kabilang banda, pwede itong pumalit sa mga routine na gawain ng ating mga agents. Kapag ang mga tech CEOs na ito ay nakikipag-usap sa China, pinag-uusapan nila ang rules of the game sa AI at semiconductors. Kung magkakasundo ang US at China sa ilang standards, pwedeng bumilis ang deployment ng AI sa buong mundo. Para sa isang call center agent sa Quezon City, ang tanong ay hindi na lang paano ako sasagot sa customer, kundi paano ako magiging mas magaling kaysa sa AI na dinedevelop ng mga kumpanyang ito. Ang laban sa Beijing ay laban din para sa kinabukasan ng trabaho sa ating mga lungsod. Kung titingnan natin ang aspeto ng manufacturing, ang Tesla at Apple ay patuloy na naghahanap ng paraan para maging resilient ang kanilang supply chain. Sa gitna ng tensyon, maraming kumpanya ang nagpapatupad ng China Plus One strategy, ang paghahanap ng pangalawang base ng produksyon labas sa China para hindi sila masyadong maapektuhan ng trade war. Pero ang tanong, handa ba ang Pilipinas na kunin ang pagkakataong ito? Sa mas praktikal na pananaw, kapag ang isang factory ng electronics o auto parts ay lumipat mula China patungong Vietnam o Indonesia, libo-libong trabaho ang nalilikha doon. Bakit hindi sa atin?
Sa tingin ko, kailangan nating aminin na ang ating mataas na presyo ng kuryente at mabagal na internet ay malaking balakid. Para tayong isang aplikante na magaling mag-English pero laging late sa interview dahil sa traffic sa Maynila at laging nawawalan ng load, mahirap tayong pagkatiwalaan ng malalaking kontrata kung ang basic infrastructure natin ay Hindi maasahan. Ang maritime trade at ang ating mga ports ay isa pang mahalagang piraso ng puzzle. Ang Boeing na kasama rin sa delegasyon ay hindi lang tungkol sa mga eroplano. Ito ay simbolo ng global logistics at connectivity. Karamihan ng ating mga gadgets, appliances, at pati na ang mga materyales para sa Build Better More program ay dumadaan sa mga shipping routes na kontrolado o naiimpluwensyahan ng US at China. Ang anumang pagkakasundo o di pagkakasundo sa pagitan nila ay may epekto sa presyo ng shipping insurance at freight costs. Kung ikaw ay isang maliit na negosyante na nag-i-import ng paninda mula sa Alibaba o Shopee, alam mo na ang bawat taas ng shipping fee ay kailangang ipasa sa customer. Kapag tumaas ang presyo ng logistika dahil sa geopolitical tension, ang dulo nito ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa ating mga mall at palengke. Ang usapang Beijing ay hindi lang usapang diplomatiko. Ito ay usapang overhead costs para sa bawat sari-sari store at online seller sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin ang West Philippine Sea, ang isyong pinakamalapit sa ating puso. Maaring isipin ng iba na ang business deals na ito ay magpapahina sa suporta ng Amerika sa atin. Pero sa mas malalim na pagsusuri, ang business diplomacy ay isang paraan para maiwasan ang tuluyang pagputok ng kaguluhan. Habang may malalaking interes ang American corporations sa rehiyon, mas may dahilan ng Washington na panatilihing bukas at ligtas ang mga shipping lanes sa ating dagat. Gayunpaman, kailangan nating maging mapagmatiyag. Ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang malalaking bansa ay laging uunahin ang kanilang sariling interes. Kapag nagkasundo ang mga CEO at ang mga leader sa Beijing, baka maging bargaining chip ang ilang aspeto ng ating security. Kaya ang hamon sa ating gobyerno ay kung paano tayo mananatiling relevant, hindi lang bilang isang military ally, kundi bilang isang mahalagang partner sa global supply chain. Kung titingnan natin ang ASEAN, nakikita natin ang iba't ibang diskarte. Ang Vietnam ay agresibo sa manufacturing, ang Indonesia ay ginagamit ang kanilang nickel para sa EV batteries, ang Singapore ay ang financial hub. Ang Pilipinas ay hindi dapat maging audience lang sa sinehang ito. Kailangan nating gawing bargaining power ang ating strategic location at ang ating talentadong workforce. Hindi sapat na sabihin kaibigan natin ang lahat. Kailangan nating ipakita na kailangan tayo ng lahat. Ang pagdadala ng 17 CEO ay isang pagpapakita na ang modernong diplomasya ay hindi na lang tungkol sa pirmahan ng mga treaty. Ito ay tungkol sa integration. Kapag ang ekonomiya ng dalawang bansa ay masyadong magkadikit, mas mahirap para sa kanila na magkaroon ng direktang giyera dahil pareho silang talo. At sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato, ang maliit na bansa gaya natin ay kailangang matutong maging flexible at resilient. Sa dulo, ang central insight na gusto kong iwanan sa inyo ay ito. Ang kapangyarihan sa 2026 ay hindi na sinusukat sa dami ng sundalo, kundi sa dami ng connections. Ang 17 CEO na kasama ni Trump ay ang kanyang mga economic generals. Sila ang may hawak sa mga teknolohiya at kapital na hindi kayang baliwalain ng China. At ang China naman, sa kabila ng kanilang tapang, ay kailangan ang mga kumpanyang ito para mapanatili ang kanilang sariling pag-unlad at katahimikan sa loob ng kanilang bansa. Para sa ordinaryong Pilipino, ang aral dito ay kailangan nating maging global sa ating pag-iisip. Ang nangyayari sa Beijing, sa Washington, o sa mga boardroom ng Silicon Valley ay may kinalaman sa kung magkano ang matitira sa sweldo mo sa katapusan ng buwan. Ang mundo ay maliit na at ang bawat desisyon ng mga economic bodyguards na ito ay tumatagos hanggang sa ating mga hapagkainan. Ang kabalintunaan ng ating panahon ay ito. Habang mas nagiging nationalist ang mga bansa sa kanilang retorika, mas lalong nagiging interdependent ang kanilang mga negosyo. Gusto ng Amerika na pigilan ang China, pero kailangan nila ang factories ng China.
Gusto ng China na lampasan ng Amerika, pero kailangan nila ang chips at kapital ng Amerika. Pareho silang matapang sa harap ng kamera, pero pareho silang may dalang calculator sa ilalim ng mesa para masigurong hindi sila malulugi. Para sa ating bansa, ang hamon ay huwag lang maging tagapalakpak o tagapanood. Ang Pilipinas ay kailangang humanap ng kanyang sariling pwesto sa mesa. Hindi tayo dapat makontento sa pagiging supplier ng labor sa ibang bansa. Kailangan nating maging destinasyon ng investment na nagbibigay ng mataas na kalidad ng trabaho. Ang ating lokasyon, ang ating wika, at ang ating ugnayan sa Amerika at China ay dapat nating gamitin bilang cards sa poker game ng geopolitics. Sa huli, ang summit sa Beijing ay maaaring magtapos sa isang magandang photo op at mga press release tungkol sa pagkakaibigan at kooperasyon. Pero ang tunay na epekto nito ay hindi makikita sa red carpet. Makikita ito sa presyo ng iyong susunod na smartphone, sa bilis ng pag-upgrade ng ating internet, sa presyo ng kuryente sa iyong bill at sa dami ng trabahong naghihintay sa mga susunod na graduate ng ating bansa. Ang geopolitics ay hindi isang abstract na konsepto. Ito ay ang kwento ng ating kabuhayan. Ang bawat deal na pinipirmahan ni Trump at Xi kasama ang kanilang mga CEO bodyguards ay may kaukulang presyo o biyaya para sa atin. Ang matalinong bansa ay ang bansang marunong bumasa sa pagitan ng mga linya at marunong maghanda bago pa man dumating ang agos. Dahil sa dulo ng araw, ang pinakamalaking talo sa laban ng mga higante ay hindi ang bansang mahina ang militar, kundi ang bansang hindi naghanda at nanatiling umaasa lang sa swerte habang ang iba ay abala na sa pag-aayos ng mapa ng mundo.